Ngayong episode dito po sa Agri sa Agri, makikilala natin ang isang negosyante na nagtitinda ng dahon ng saging. Sino mag-aakala na ang isang dahon ng saging ay pang-export business na rin? At ito po ay umabot na ng 4 na generation ang kanilang salin ng negosyo, nagmula pa sa kanilang mga lolo't lola, sa kanilang magulang. Ngayon naman ay ipapamana na rin sa kanyang anak. Apo. Yan. Ang pangalan niyo, sir? Christopher Cartina pa. Si Christopher Cartina, isang makisig na magdadahon ng saging. Apo. Dito po sa Victoria, Laguna, pakinggan niyo po ang kanyang pagbabahagi, ang very inspiring story na nag-e-export na umabot sa Amerika ang kanilang mga dahon ng saging. Dito lang po sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Christopher Cartina. Nagninegosyo po ako ng dahon ng saging. Ako po tiga Victoria, Laguna. Ay simula po sa lola namin, minanaman na lang. Ay pwede po ang per bundle, pwede po ang 4 kilo. Pwede po ang bilog, pwede po ang kwadrado. Sir, gaano ba karami ng dahon ng saging ang ino-order sa inyo dito sa isang araw? Marami po. Sa Divisoria lang po, madami. Tsaka po sa Pasig. Mga ilang tsaka kilo? Sa Mateo. O tonelada na? Opo. Yan. Nabanggit mo kanina, umabot ng 2 tonelada sa isang araw lang. Isang araw lang. Ayan. So, ang isang jeep daw ay napupuno ng dahon ng saging. Ang tanong naman ng mga viewers natin, paano nyo naman nasusuplayan? Gaano karami ang inyong Schedule po. sagingan? Ha? Marami pong sagingan. Ayan, so paano po kayo nakakakuha o saan kayo kumukuha ng mga dahon ng saging? Abot po ako ng Pagsanghan, Santa Cruz, Liliw, Nagkarlang, tsaka po Kalawan, San Pablo. So, Tsaka po Tiaong Quezon, nakakabot po. umabot pa kayo ng Tiaong. So, ibig sabihin, iba't ibang farm Apo, ang nakausap nyo na. Apo. So, ganito pala ang pag-harvest dito, Pero may para kang makarkyan, banana leaf hunter. So, marami pong mga sagingan sa paligid-ligid dito. So, na-identify nila yung mga saging na pwede pang kuhaan. So, ibig sabihin, kailangan nilang libutin. So, itong area na to halos na kuhaan na daw nila. So, the next day, ibang farm na naman yung kanilang pupuntahan. Sa araw-araw po ay baka po isang jeep. Ay di isang linggo, ay di 7 jeep po araw-araw, linggo-linggo yon. Baka mga 2 kilo, 2 tinulada at kalahati. Kasi po, iba-iba po ang customer eh. Meron pong gusto i 4 kilo, meron gusto po i 4 bundle. Pagka per bundle po, hindi na po namin tinitimbang. So, ngari itong batch na to, pag naubos nyo dito, no, sa area na to, nakikita nila sa drone shot, ilang weeks or months ulit kayo baka pwedeng bumalik ulit? Isang buwan po. Meron na ulit Meron mga na bago. po ulit yan. May tutubo na ulit yan. Yeah. So, rotation kayo. Rotation po. Medyo malayo yung adventure. Malayo po. Umaabot ng Tiaong, Quezon. Abot po. Saan? Saka po Pagsanghan. Pagsanghan, Laguna. So, yung pinakamalayo yung pinuntahan nyo na para kuhanan lang ng supply. Pagsanghan po. Sa Tsaka po Pagsanghan. Tiaong Quezon. Sa Tiaong. San Pablo. Yeah. So, dito po sa area po kasi nila, talagang marami na rin Tsaka po nagtatanim pagka ng yung saging. malayo at hindi na po kayang buhatin, gumagamit na po kami ng kabayo. Kabayo ng gamit nyo. Mga arkila po. Yeah. Yung advantage po talaga dito is marami po sa paligid lang ng buong area. From here sa Victoria, Nagkarlan, papuntang... Ayan po, pagka po Nagkarlang Liliw, nagamit tsaka po Tiaong San Pablo, kabayo po ang ginagamit namin. kabayo yung panghakot. Lahat po ng sukat, minsan po pang bibingka, nakuha din. Ay po, sa binalot po, tsaka po sa bibingka, tsaka po tubumbong ganyan, tsaka po sa suman. Marami na. Tsaka konti pa yan, baka hindi may hitla 100.
Itong piraso. So, Ah. pagpipilian nyo pa to. Apo. So, paano nyo na-identify yung tamang matured na dahon ng saging na pwede natin kunin? Ay, kailangan po mga ganito lang. Magulang na dapat. May magulang po, may puti po. Kasi po, ito po, ganito. Puti. Kasi po, meron pong ayaw ng ganito, meron namang ayaw ng ganyan. Kaya ang ginagawa namin, pinaghihiwalay namin. So, may classification. Yung puti, yung medyo mura pa. Apo. Tapos, yung iba gusto nila yung mas magulang. Ah, Mas magulang, mas matibay. hindi rin po parehas din po. Parehas lang din. Para saan po nila ginagamit yung sa putita? Suman po, minsan bibingka. Pangsuman, bibingka. Ito naman po sa pastil. Pastil. Apo. Chicken pastil. Apo. yun Needs, na ba? binalot. Sa mga binalot. Binalot po. Sa mga mall po, SM. Oo, yun. So, mga kumakain sa mall, may binalot na saging. Apo. Yan. Dito pa pala nanggagaling to sa kanilang bayan. Anong bayan ito? Victoria po. Sa Victoria, Laguna. Sila isa sa mga pinaka masugid na supplier Apo. sa buong Manila. Pati po ibang bansa po. Ibang bansa. Oh, ina-export na rin ito. Export pa. Yung kanina na pinakita natin na merong puti tsaka yung Mhm. matured medyo matanda. So may pinagka-categorize pala yan. So may categorization din. Yung medyo mura pa is ginagamit sa suman. Suman po. Kaya kulay puti. Kulay puti siya. Pagka medyo matured na dark nito, yan yung sa mga ginagamit na rin nilang parang plato. Apo, apo. Lalo na doon sa mga kamayan, yung nga. kanilang lamesa, budol Kamay fight, po yun. Budol fight po. mga nagbubudol fight, kailangan is yung medyo matured na. Magit po. Kasi po, pag nilagyan po ng kanin na mainit yan, naamoy po yan eh. Mas bumabango yung kanin. Bumabango po yung kanin. Pag-usapan naman natin yung challenges, no? So, inyong pag-harvest. Nung bago tayo makarating dito, dumaan pa tayo sa mga palayan. Oo nga po. Ano? Napakaraming challenge po dyan. Minsan nakakatungtong po ng ahas. Mhm. Ako po nakaranas na po ako nakagat ng ahas eh. Nako, buhay ka pa naman. Ay, hindi naman po ako tinuklaw. Parang kinagat lang po ako siya. Parang nasaktan siya, natuntungan ko siya eh. Ganun Tapos ba? nahihiwa din ako. Malaki. Hindi hiwa yan. Parang tinaga eh. Hindi po, yan po inasaksak po siya ng karet. Kinaiwas ko po sa puro ng mais at saka kamatis. Ako nahiwa, nasaksak po siya. Tapos Kaya po siya lumaki. Lumaki na. Nag-keloid na. Hindi po, kaya po siya lumaki. Yung litid po, hinabol, pinagdoksong po siya. Sa taas po. Mag-iingat kayo, kuya. Ay, wala po pag-aksidente po eh. Sa pagkakarit ng mga dahon ng saging hindi lang pala to basta-basta. Aba, hindi po. Marami rin mga challenge. Kala nga po ng iba yung mga dalian, napakahirap po niyan. Lalo na po yung paghahakot kasi yan, lagi Kapag nababanggit na kuya, ang isang bundle o ang isang tali 20 kilos. So kung dadaan kayo sa palayan na medyo malayo-layo yung nilakad malayo natin, po. example na yun, madali lang ngayon dahil tag-araw. Tag-araw. Kung tag-ulan, madulas. Ay, hindi po namin ito kinakawit. Pagka po tag-ulan, napakaputik po niyan. Hindi kayo makaka-harvest dito, maghanap kayo ng Ay, iba. kasi po, baka po madula sa daan, mapapalubog po sa putik to. Sayang ang effort. Sayang po. Sayang effort. Unang-una, ganyan, mainit. Minsan pagka inaabot ng ulan, ay ito, dahon po ng saging ang itataklob na din, inaantay tumila. Pag yung hapon na, nagtitiyaga na mabasa para matapos lang. At ano naman yung iniiwasan nyo sa mga dahon ng saging bago nyo i-deliver at pagpili ng mga dahon? Ay, unang-una po, kailangan po, wala po siyang putik. Tapos po, pupunasan po pagka po madumi. Ito, parang may ipot ng ibon. Yan, ipot po ng ibon yan. Pinupunasan po namin yan. Yung iba, reject na rin. Opo, reject na po yung iba. Nire-reject nyo na, hindi na ginagamit. So, Ginagamit. Kaya, iniwan na po yan, na-reject na po yan. reject na. Iniiwasan. Kailangan po talaga siya, malinis siya. Tapon na yan dyan, reject na pala yan. Ah, So, kailangan malinis, malinis po. makinis, at Makinis. walang punit sa gitna at Apo. mga natutuyo dun sa gitna. Yan. So, pagdating sa export, mas maselan ba sila sa export quality? Mapakaselan po. Mhm. Napakaselan. Ano po yung iniiwasan pagka sa export? Ano yung Yun nga po, bawal? tulad nga po yung mga may ipot ng ibon, tsaka po yung may... May tuyo sa gitna. Opo, yung may ganyan po. Ah. Kaya tulad yan, ganyan. Yan. Bawal Angat po mo yan. para baka makita. Ayan. Po-close up na lang natin. Bawal po to.
Kailangan po talaga malinis siya. At sa mga kapitbahay mo, ilan na yung nagkaroon ng trabaho dahil dito sa namana mong negosyo sa lolo't lola mo? Marami po. Marami po. Kahit pagka po may nagpapagupit po sa akin ng ganito nakuha po ako ng tao sa amin dun Ilan ang tao kanina? Sabi mo, ngayong araw siyam ang inyong kasama ninyo dito na magkakarit. Hindi po. 5 lang po sila dito. 5. Minsan po siya, minsan Maabot pito. ng siyam. Maabot po na siya. Lalo na siguro kung peak season. Pag Pasko, New Year, napakaraming siguro order. Pagpapasko at bagong taon, nakakarating pa ako ng Tiaong Quezon. So pagkatapos mong kayasin, titiklopin na to ng ganito. Ito na yung iba-bundle ninyo. Yan na ba? Yung kanina, yung naghahakot tayo, yung isang bundle nun, ilang kilo yun? 20 po. Yung isang tali na binuhat ko. Kaya pala mabigat, 20 kilos din pala yun. Mabigat po. Tapos kanina, umabot daw ng ilang kilo? Yung 700 po. 700 kilos. Order po yun ng Isang ng restaurant. Restaurant po. Oh, wow. Ilang beses sila sa isang linggo order? 3 beses, nauubos ang 700 kilos. Grabe, ano? Ito ba naging negosyo nyo nung bata pa kayo, namana nyo? O Pangatlong sali na po ito. pangatlong generation Sa lola namin. nagsimula? Tapos sa Anong year yon? Kumbaga kung tawagin ni 1980s pa? Hindi pa ho. Sobra pa? Sobra pa. Mga 70s, ganyan. Hindi pa rin ho. Aba, matagal na. 40s? Baka Hindi naman. After umalis ang mga Hapon. kasi sa lola pa ho namin So hindi pa pinapanganak yung tatay nyo, nagsimula ng negosyo ng lola nyo? Opo. So ganun po katagal. No, grabe. So pang 3rd generation na si Kuya, Pang-4 na po yung anak ko niya. pang-4 na generation. Ang pangalan mo, Kuya? John Chris. Si Kuya John Chris. Panganay mo, anak? Opo. Panganay, kasama ka na dito sa negosyo. Yan din ang binuhay ko sa mga yan. Yan. So, Yung anak ko po si John Chris po, Cartina. Ay, tigakawit po. Tsaka po tigapagsabi po sa may-ari. Hindi po nagugutaw, matlagi pong may pera. yan. Ito ba, Kuya, masasabi mo ba na hindi mo na kailangang pumasok ng ibang negosyo o trabaho? Hindi Masaya na po. ka na dito? Masaya na po ako dyan. Simulat sa pool po yan mahal na mahal ko po yung daw na saging yan. Minana ko po sa akin naman yun Ilan taon na ho kayo ngayon? 43. 43. At ilan ang inyong anak? 3 po. Parang susumobra. 3 lang naman daw. Pero ganun yung sabi niya. Nasaan yung 2? Pinagpalaki ko po niya sa mga anak ko niya, dahon na saging. Dahon ng saging. Yan. Si Mrs., ano naman toka ni Mrs.? Naggaganito po, nagbibilog po siya. Doon sa bahay. Apo. Ayan. So, Tsaka mamaya. po, pagka po na marami na, binibilang po niya. Siya taga Pati po yung anak kong pangalawa. Magaling magbilang si Mrs. mo. Sabi mo kanina, 200,000 yung ganito na order. Hindi po, may tanda po yun. Oo. Pagkakadating po ng 100, tinatandaan ko po yun. Kasi po, pag binilang nyo po ng diretso at makakalimutan nyo, balik na naman sa simula. Hindi kayo pwedeng guluhin. Pag nagkamali, Hindi pwede. pag nasa 150,000 na, Kasi magkakamali, ulit ka na naman. Kaya ginagawa ko, tinatandaan ko po. mas nagiging meaningful ang pagkain natin sa binalot. Oo nga po. Mas maintindihan nyo, mas maa-appreciate nyo na ang simpleng dahon ng saging na pinagbalutan ng inyong masarap na kinain or pinaglagyan ng inyong budol fight hindi pala basta-basta biro na makuha para makarating sa inyong kapagkainan dahil talagang matindi rin ang effort. Lumakas po ang dahon ng saging simula po nung dumami ang restaurant Pari dahon po ang ginagamit. So ngayon sa patuloy na pagdami ng mga buyer ninyo, sa tingin mo ba kaya nyo pa rin supplyan yung pangangailangan nila? Kaya po, basta i-schedule lang po. Hindi po yung pagkailangan nyo po ngayon Agad-agad? agad-agad. Okay. Kailangan po, pag kukuha po kayo ng Lunes, Sabado pa lang sasabihin na. O-order na kayo. Order na po. Para po may handa. Inihanda po yan Ang requirements po ninyo is at least 2 to 3 days na Apo. pre-order. Apo. Yun ba kailangan 100% payment na agad o down payment lang? Ay, pagka po regular na customer ko, hindi na po ako nakakuha ng doubt, hindi naman po yung nagbabayad. Pagka po hindi ko po masyadong kilala, ay nahingi po ako ng down. Kasi po sir, nangyari na po sa akin, umorder po sa akin ng halagang 20,000 pesos. Pagdating po ng pick-upan, hindi na po siya dumating. Oh, nako, sayang ang Siguro- effort ninyo. Siguro po, yung, Nasalo naman yun, may ibang kumuha.
Meron po. Buti naman. May ibang kumuha naman, yung kinabukasan na. Mhm. Kasi po siguro yung umorder sa akin, ahente lang siguro. Hmm. Inayawan siya. Hindi, inayawan na rin ako. Ayan. Tapos meron pong umorder sa akin sa online. Napakaraming beses na, 4 na beses ata 5. Mhm. Umorder sa akin sa online. Diniliver. Hindi po ako binayaran. Mhm. Kaya ako inahingi po ako ng daw. Dapat. Kailangan niyo po talaga mag-iingat ngayon dahil marami po talaga yung mga scammer na ganyan. Oo. Or kung hindi man scammer, yung mga napapasubo, hindi na sila... Ako naman po, ako yung nagtitiwala sa ganda ng usapan namin. Mhm. Pag nakuha na yung gusto nila sa akin, Mhm. binablock na ako sa Ayan. number ko. Hindi ko na sila makakontak. Mhm. Yeah, kailangan importante. So wag po kayo, kung kayo nagsisimula, wag po ang sasama ang loob ninyo kung si kuya ay kukuha na or hihingi na Oo nga ng po. down payment. Sinasabi ko Dahil naman po eh. kailangan protection din yun para sa kanyang sarili. May umorder nga po sa akin na hindi ko po kilala siya. Mhm. Alas 10 na po ng gabi o alas 11. Mhm. Dumating po yung sasakyan, wala pong dalang pera. Mhm. Hindi ko po pinadala kasi hindi ko po kilala eh. Mhm. Ay nangangatiwiran sa akin na malakas daw ang ulan, hindi daw makalabas ng bahay. Mhm. Sabi ko, pre, hindi ko masasabi sa'yo, hindi ko may padala yan. Mhm. Kasi hindi pa tayo nagkikita eh. Mhm. Ay yun, siguro inabot ng alas 12 ng gabi, gumawa ng paraan. Kasi nandun na yung sasakyan eh. Ay hindi po ako babayaran, hindi ko naman po siya kilala. Hindi ko pinadala, ay halagang 20,000 yun eh. Mhm. Talagang medyo talagang delikado na talaga. Oo, ngayon. delikado po. Tatlo na nga yung pinabarangay ko na yan eh. Oo, nakatatlong pabarangay ka na. Pinabarangay ko, para lang ako mabayaran. Grabe ano. Ay nakukuha ko yung address nila eh. Yun, napupunta ko, minsan 1 linggo, 2 linggo. Mhm. Nagbabayad naman ng iba. Ay nagbabayad po kasi po, Pwersahan na. nasa barangay na eh. Saklap ano. Mm. Ayan, so isang napaka-inspiring na story, no, na talagang napaka-simpleng negosyo kung titignan, pero meron din pala itong akibat ng mga aksidente, nakakari, Oo, nakakarit po. natuklaw pa ng sawa. Buti na lang sawa ang tumuklaw sa kanya, hindi cobra, Oo nga. yung nasa bote. Mm. At talagang ito po ay kayang-kayang buhay ng pamilya, kaya naman hanggang ngayon, 4 na generation na ang Oh. napagpasahan ng negosyo. Tsaka pinagpaparal ko po sa mga anak ko dahil daling din din. Anong course ng anak mo? Ay hindi po, grade 12 pa lang po. Sa ano pa lang sila, Apo. secondary school. At pag magka-college, kayang-kaya pa rin. Baka sakaling kayanin po. Ayun, napaka-humble. Isang 700 kilos lang yan na order eh. Ay, Sagot na ang tuition fee. 3 batch kada linggo daw. ay ano po yun Kaya eh. na. May puhunan po yun eh. Ay, syempre. Kahit po 700 po, may puhunan po yun eh. Napaka-humble talaga ni Kuya. Nagpapasalamat po ako sa mga may-ari ng sagingan. Pag ako po yung nagsabi ng ako'y bibili, pinagbibilang po nila ako. Hindi po nila ako tinatanggihan. Yan. So, Kasi po, isasagot ko po to sa buyer, tapos pagdating po ng hapon ni wala pala, ay nakakahiya po yun. Kaya kailangan, pag sumagot po kayo sa buyer, may bibigay niyo po yung gusto niya. Yan. Para hindi kayo masira. Hindi po. Ganun ang Para hindi po credibility masira. ninyo. Opo. Sa mga mamimili po ng daon ng saging, sana po ako ibilhan ninyo. Sa naghahanap po ng daon ng saging, ay kontakin niyo po ako sa Facebook po, sa daon ng saging for sale. Topeng Cartina po. May contact number po kami doon. 0917-9735-617. Pasalamatan niyo po ulit yung mga viewers natin, lalong-lalo na sa Amerika, na ito po ay na-export na rin sa Amerika o baka umabot na rin sa Canada. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng aking produkto na dahon ng saging. Agree ka ba sa Agri? Agree sa agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.